Handa nang arestuhin ng mga otoridad si Senator Bato de la Rosa sakaling mailabas na ng International Criminal Court o ICC ang arrest warrant laban sa kanya. Ito ay ayon sa pahayag ng Department of Interior and Local Government or DILG Secretary John Vic Rimulya. Sa panayam kay John Vic Rimulya, tinanong si Rimulya tungkol sa magiging papel ng DILG sakaling maglabas ang ICC ng warrant of arrest para sa senador. Kung lumabas ang warrant of arrest at validated by the Philippine Center on Transnational Crime or Department of Justice or Interpol, aarestuhin namin siya. Pahayag ni John Vic Rimulya. Noong November, humiling si De La Rosa sa Supreme Court na maglabas ng Temporary Restraining Order or TRO para pigilan ang pamahalaan na maipatupad ang umano'y arrest warrant na inilabas ng ICC laban sa kanya. Nauna nang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na naglabas umano ang ICC ng warrant laban kay De La Rosa at mayroon siyang hindi opisyal na kopya nito. Sinabi naman ng Department of Justice or DOJ na ipatutupad ng pamahalaan ang warrant sakaling opisyal itong ilabas ng ICC at maaaring pagdesisyonan ng gobyerno kung i-extradite or isusuko si De La Rosa sa Korte ng International. Giit naman ni Attorney Israelito Torion, abogado ni De La Rosa, walang legal na batayan ang gobyerno para isuko ang sinumang Pilipino sa isang international tribunal dahil wala umanong umiiral na panuntunan ukol dito. Samantala, hindi pinalampas at binanatan ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro si Senator Bato de la Rosa dahil sa patuloy na paglibay niya sa Senado na umano'y nagtatago na upang hindi maaresto ng International Criminal Court. Ayon kay Attorney Claire Castro, malaki umano ang nawawala sa gobyerno sa patuloy na pagiging absent sa Senado ni Senator Bato de la Rosa. Kahit hindi pumapasok ang senador ay sumisweldo pa rin dahil hindi sakop ang mambabatas sa no work no pay. Sinabi ni Attorney Claire Castro na hindi na naaayon sa patakaran na ang senador na binoto ay hindi pumapasok pero sumisweldo pa rin sa gobyerno. Hindi ba nalulugi ang bansa sa mga taong nawawala? Malaki ang nawawala sa gobyerno sa patuloy na pagiging absent sa Senado ni Senator Bato de la Rosa, ani Attorney Claire Castro. Sinabi ni Castro na dapat umaksyon ang Senado dahil hindi tamang gawing rason ng abogado ni Senator Bato de la Rosa na hindi nagtatago ang kanyang kliyente pero hindi umano ito available. Samantala, ibinunyag ni former Senator Antonio Trillanes IV na nagtatago na sa Davao City si Senator Bato de la Rosa at wala umanong balak magpakita sa publiko. Ito ay sa gitna ng kumakalat na usap-usapang may inilabas ng arrest warrant ang International Criminal Court. Ang impormasyon natin ay nasa Davao City nagtatago. Wala siyang planong lumabas. Hindi na yan magpapakita, ani Senator Trillanes. Okay, ano pala update Senator dito sa kay Bato de la Rosa? Medyo he's making himself unavailable. Base sa impormasyon niyo, nasaan ba siya? Ang ang impormasyon natin ay nasa Davao City siya. Nasa Davao City, nagtatago, wala siyang planong lumabas. Ang dito is may precedence na pagka hindi ka pumapasok for a certain period of time, just like what happened to Senator Ping nung panahon ni GMA, ilalock up yung office mo, i-absorb yung mga empleyado mo ng Senate Secretary, pero hindi ka na makaka-function. And by 2028, by a mere resolution ng Senado, pwede na siyang tanggalin. Para 13 na yung pipiliin sa 2028 elections, 13 senators na. So wala naging value yung pagkapanalo niya nung Mayo. Please don't forget to subscribe to Jesse Ferris channel. Thank you viewers and have a good day. Hindi na yan magpapakita. Kung magpapakita man siya, he will try to seek refuge sa Supreme Court, yung cover na doon. Pero I think dapat niya mag-volunteer na lang siya, pumunta siya, samahan niya si si Digong doon sa Dahig, di ba? Para may kakwentuhan si Digong doon, magkapi-kapi sila doon, di ba?
Lutuan niya ng favorite dish ni ano, hindi, talagang ano yun, pwede nilang i-avail yun. Hindi ba? Kung talagang mahal mo si Tatay Digong mo, di samahan mo dun. Ganun lang naman kasimple yun. Pero dito, makikita na talaga wala naman pala kayong malasakit kasi ang samahan nyo, pera-pera lang ang basis. Di ba? Okay. Pero yung sa akin nga po, no? Officially, wala namang pronouncement yung ICC na mayroong arrest warrant, no? So, using that as a premise, bakit natatakot si Bato? Bakit siya nagtatago? Napapraning siya eh. Napapraning siya. Di ba? Nasa kanya yan, he's missing out on so many things dyan sa Senado. Di ba? Baka naman wala talagang warrant. Kahit siguro magtanong-tanong siya sa mga taga-PNP. Baka wala pang warrant. Di ba? Tapos, ganun na lang. Mag-file lang siya ng TRO o i-insist niya yung extradition instead of surrender. Yun. Pero yan po, kung sakaling nandyan na talaga yung warrant, hindi ko kayo tatanungin, no, kung merong warrant. No? Gawin ko siya hypothetical. Kung nandyan na yung warrant physically, how do you see the arrest happening? Probably, andun ako sa tabi niya. At pagbibigyan ko yung request niya na, samahan ko siyang napupusasan siya. Probably, I will be there beside him. So, gano'n na lang yun. Bubulagain ko na lang siya siguro. But, I think, seriously, Salbahe ka, Senator. Salbahe ka. I will make his day. Di ba? I will make his day. Please don't forget to subscribe to Jesse Ferris channel. Thank you viewers and have a good day. Hindi kasi parang out of character for him to face this. Parang ang tendency nila, nakita mo yung mga matatapang na mamamatay tao, 'di ba? Sila. O kita mo yung pattern, si Bantag, pasiga-siga, 'di ba? Mamamatay tao pero may warrant, tago. Si Leonardo, ganun din. Notorious siya sa pagpapatay ng mga tao. Pagka-warrant, tago. Ito rin, si Bato. Nakita niyo yung pattern? Yung mga tapang-tapangan, pagka sila'y nasa puder, ganun. Pero pagka bahag na yung buntot. Tago. Diba? Nagbigay naman ng opinyon si Attorney Enzo Recto. Kinumpirma ni SILG, Secretary of Interior and Local Government Junvic Rimulya, kapag lumabas ang arrest warrant, ngayon sa kanya, kapag lumabas ang arrest warrant ng ICC at nakumpirma nila itong totoo, valid, nakumpirma na-validate ito mula sa Interpol, o kaya sa Center for Transnational Crimes, o kaya ng DOJ, aarestuhin talaga daw nila si Bato de la Rosa. O yun. Kaya, ano po yan walang pagdadalawang isip na sinabi ni SILG, Junvic Rimulya, ito yung kondisyon. Pag lumabas ang arrest warrant at nakumpirma ito mula sa Interpol, humingi ng tulong ang Interpol at na-validate ito ng ng DOJ o kaya ng Center for Transnational Crimes. O yan. Talagang aarestuhin daw nila si Bato de la Rosa. Yan. Hindi po yan mga kabunyog chismis. Ito, ipakita ko sa inyo. Inquirer ito. Alam nga namang magsinungaling ang Inquirer. Ito yung sabi sa Inquirer.net. Sabi dito mga kabunyog, mga kababayan, sa Inquirer, kung lumabas ang warrant of arrest as validated by the Philippine Center for Transnational Crime or the DOJ, Department of Justice, or Interpol, International Criminal Police Organization, di aarestuhin namin siya. Yan po Kailan sinabi yan? December 3, 2025. Di kahapon lang. Kahapon lang yan sinabi ni SILG Junvic Rimulya. Kaya
malinaw na dito na pagdating sa DILG, ang DILG, hawak niya ng ano eh. Hawak niya ng PNP. Hawak niya ng CIDG. So, ang malinaw dito, napaka direkta ng sagot ni Junvic Rimulya. Basta lumabas ang warrant of arrest, na-validate ng Philippine Center for Transnational Crimes o ng DOJ at Interpol, wala silang choice kundi arestuhin si Bato. Please don't forget to subscribe to Jesse Ferris channel. Thank you viewers and have a good day. Kaya ano ito mga kabunyog, mga kababayan? Kaya pala si Bato de la Rosa, grabe ang pagtatago ngayon. Ano? Grabe ang pagtatago ngayon. Talaga kasing, napakalinaw ng sinabi ni Junvic Rimulya. Kumbaga, ang hinihintay nilang talaga confirmation na may warrant si Bato. Kaya hindi na talaga nagpapakita si Bato eh. Lalo na ito, nakarating ito sa kanya. Nakarating ito sa kanya, itong sinabing ito ni Junvic Rimulya. Ay ang PNP, under yan ni Boying Rimulya. Pag inordera ni Junvic, pag inordera ni Junvic Rimulya ang PNP, ganitong gawin natin. Lawful order yan, sundin natin. Susunod ang PNP. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ano ito mga kabunyog? Ito yung sinasabi ni Alan Peter Cayetano na kaya daw nagtatago si Bato kasi hindi naman daw puprotektahan ng gobyerno. Yun ang sabi ni Alan Peter Cayetano. Malinaw naman kasi ang stand ng gobyerno eh. Kapag humingi ng tulong ang Interpol na mayroong wanted na person sa listahan ng Interpol at humingi ng tulong ang Interpol, walang magagawa ang Pilipinas kundi mag-cooperate. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Yan. Kumbaga yan yung malinaw dito. Kaya si Bato de la Rosa ngayon, sigurado nakarating na to sa kanya. Kaya lalong nagtatago na yon. At ito pa nga ang latest na development eh. Naglabas na ang ICC ng lista. At nakalagay sa lista ng ICC, 8. May 8 pang co-perpetrators. O ngayon, iniisip siguro ni Bongo baka kasama siya doon. Ang sigurado ng kasama doon sa 8, sigurado na si Bato. May pinangalanan pa si dating Senador Sonny Trillanes na 4. Si dating PNP Chief Albayalde, si Leonardo, si Mata, si Karamat. Yan yun, mga kabunyog, mga kababayan. Yan yung mga pinangalanan ni dating Senador Sonny Trillanes. Sigurado daw siya dun sa 4. Nandun yan sa 8. Kaya yung 8 co-perpetrators na binanggit, sigurado na doon si Bato, si Karamat, si Mata, si Leonardo, at si Albayalde. Itong mga ito ang nagpatupad ng war on drugs talaga ni Duterte. Si Bato, pagkatapos ni Bato, ang sumunod sa kanyang PNP chief si Albayalde. Itong sila Karamat, si Mata yata, siya yung nagbibigay ng budget sa PNP. Reward sa loob ng PNP. Si Leonardo naman, yan yung yung squad na binuo sa national level. Kasi ang ginawa ni Duterte, yung ginawa sa Davao na Davao Squad, kinopya sa national level. Ang isinama doon, sa humawak nung squad na national ang scope, sila Leonardo sa sila Garma. Kaya lang si Garma kasi kasama sana sa kakasuhan. Pero sabi nga ni dating Senador Sonny Trillanes, nandun na si Garma sa ICC. Kaya kumbaga witness na siya ng ICC. Kaya hindi na siya kasama sa kakasuhan. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan. Itong susunod na mga araw, pag naglabasan na ang mga arrest warrants na yan, grabe. Magiging masyadong busy ang PNP. Mga kabunyog.
Oh, kaya ano 'yan, yang statement na 'yan, yung statement na 'yan ni nag-post si dating Senador Sani Trillanes. May post si dating Senador Sani Trillanes. Ganito yung post niya. Tingnan ko. Ito yung post ni dating Senador Sani Trillanes. Sabi ni dating Senador Sani Trillanes, ang mga sumusunod na retired active na PNP officers ay sangkot sa ICC case. Albayalde, Karamat, Mata, Leonardo. Si Garma naman ay tinanggap na bilang testigo ng ICC kaya tanggal na siya sa kaso. Yan po ang latest na post ni dating Senador Sani Trillanes. So ibig sabihin doon sa 8 co-perpetrators na sinabi sa lista, redacted yun redacted, tinakpan kasi hindi pinapaalam sa publiko kung sino yon. Pero alam naman natin si dating Senador Sani Trillanes, may talaga siya sa loob ng ICC. So yun ang kinumpirma niya. Karamat, Mata, Leonardo at saka Albayal. Sino ba si Albayalde? Alam naman natin si Albayalde. Pumalit na PNP chief kay Bato. Siya ang nagpatuloy ng tukhang at saka Upland double barrel. Pangalawa, si Karamat, ito yung ano talaga ito pro Duterte din ito. Kaya pag sinabi ni Duterte ito yung gawin, yung mga war on drugs yan. Si Leonardo, yan yung mga kabats ni Ruyena Garma sa PNPA, magkakabats halos sila. Binuo ni Duterte yung squad. Ito yung grupo nila Leonardo at Garma. Ito yung dito na involved si Bato, ay si Bongo. Kasi itong grupo nila Leonardo at Garma, kapag may order si Duterte, si Bato ang taga-dala sa kanila. Kapag mayroon namang ipapaabot ang grupo ni Garma at ni Leonardo papunta kay Duterte, si Bongo rin ang linya nila. At kapag bibigyan sila ng reward, si Bongo na naman ang nagpapadala. O yan mga kabunyog, mga kababayan. Please don't forget to subscribe to Jesse Ferris channel. Thank you viewers and have a good day. Kaya na ito? Si Mata, siya yata yung nagbibigay ng reward within sa PNP. Kasi yung hawak na reward ni Bongo, yan yung dun sa squads nila Leonardo. Kaya nga itong si Leonardo, mapapansin natin, nababanggit ang pangalan ni Leonardo sa sumusuporta dito sa military junta. Parang ang nangyayari, sinusuportahan na nila Leonardo yung military junta at saka malamang kahit itong sila Albayalde. Kasi pag napalitan ang presidente, halimbawa si Sara na ang maupo, o kaya military junta na, sa tingin nila, hindi na sila isusurrender sa ICC. Magbabago na ng administrasyon. Kaya actually, yung mga destabilisasyon na yan ng mga military junta, yung pagsuporta kay Sara, mapatalsik si PBBM, ilagay si Sara, sinusuportahan yan ito nila Leonardo sa kanitong mga DDS na generals na sangkot dito sa ICC. Bakit? Kasi ang tingin nila kapag napalitan ang administrasyon, pag si Sara na, hindi na magko-cooperate ang Pilipinas sa ICC, so ligtas sila. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Yan yung dyan. Kaya nababanggit yung pangalan ni Leonardo doon sa mga, di ba, nilabas ni Montulfo, may linabas si Montulfo na listahan ng mga nagsusupport sa destabilisasyon. Kasama doon si Leonardo. Kasi nga, si Leonardo, involved din kasi si Leonardo sa pagpatay doon kay Barayuga. Sila nila Garma ang nakasuhan doon sa pagpatay kay Barayuga. Pero hindi naman kasi yung tungkol sa Dagwar. Tungkol yan doon sa loob ng PCSO. Si Barayuga kasi ayaw niya nung kontrolin nila Leonardo at saka ni Garma yung mga prangkesa, yung mga STL. Si Attorney Barayuga ayaw niya. Siya ang corporate secretary ng PCSO. Kaya pinipatay si Barayuga. Kaya may kaso si Garma at may kaso si Barayuga. May si Leonardo. Kaya si Leonardo dalawa ang kaso May kaso sa ICC kasi sila yung squad ni Duterte. Tapos may kaso pa
sa pagpatay kay Barayuga. Tungkol naman yan dun sa pagkontrol ng mga negosyo sa loob ng PCSO nung si Garma ang general manager ng PCSO. Kaya lang si Garma nga kasi nag-cooperate na eh. Nakumbinsi ni Trillanes na mag-witness. Kaya ngayon, pagdating ni Garma galing sa ibang bansa, galing sa Amerikas kasi na-deny yung political asylum niya doon, pagdating niya sa Pilipinas, kaagad, dinala na siya sa Malaysia. Pagdating ng Malaysia, sinundo na ng mga ICC. Kaya si Garma nandun na sa ICC. Testigo na yan. Kaya actually, sa susunod mga kabunyog, mga kababayan, itong mga generals na ito, mga retired generals, Leonardo, Colonel lang yata si Leonardo, si Mata, sino pa ba? Karamat, at saka si Albayalde, si Labato, si Bongo. Ano yan? Malamang iniisip na ni Bongo, mukhang kasama ako dyan. Kasi si Garma nandun na. Ay si Garma, nabanggit siya si Bato. Kaya, sabi ni Jerry De La Rosa, asa na kaya si Leonardo? Bakit hindi ko na narinig ang pangalan niya? Hindi, nabanggit si Leonardo doon sa mga nagsusuporta sa destabilisasyon. Nababanggit ang pangalan ni Leonardo kasama sa nagre-recruit para sumama yung mga tibong military at PNP doon sa destabilisasyon. Kasama ang pangalan ni Leonardo doon. Kasi nga, syempre, sila, yung mga may kaso tulad ni Arnie Tevez, tulad ni Bantag, tulad niya ni Leonardo, ang pag-asa nila kapag si Sara ang naging presidente o kaya kapag nagkaroon ng military junta. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Yan ang ang sitwasyon dyan. So, ito, sa totoo lang, sa susunod na mga araw, dadami pa ang magtatago nito. Itong mga pinangalanan ni Trillanes na ito, si Karamat, si Albayalde, si Mata, si Leonardo. Malamang si Albayalde, di ba si Albayalde, tumakbong mayor yan ng Angeles? Kaya lang talo. Pero si Albayalde, sigurado na yan. Alam niya ni Albayalde, sigurado siya na kasama sa i-issuehan ng arrest warrant. Bakit? Kasi siya yung pumalit kay Bato de la Rosa Siya yung pumalit kay Bato de la Rosa bilang PNP chief. At ang covered ng mga kaso sa ICC hanggang 2019. Hanggang 2019. Kaya yung mga yan, nagtatago na malamang yan ngayon, yung mga yan. Please don't forget to subscribe to Jesse Ferris channel. Thank you viewers and have a good day. Mayroong mga nakakapansin nito Ewan ko kung napansin nyo rin. Nag-post ang minorya ng Senado ng kanilang group picture. Yan, yung nakikita nyo. Nag-post sila niyan. Siyempre, siyam sila. Siyam sila sa minorya. Pero sa picture na yan, pipito lang yan Pipito lang yan. Nandyan sa pinakakaliwa, si Robin Padilla, si Jingo Estrada, si Alan Peter Cayetano, si Amy Marcos, Marcoleta, Chis Escudero, Joel Villanueva. Dalawa ang wala dyan. Si Bato at si Bongo. Si Bato, expected na natin dyan, wala dyan si Bato. Kasi nagtatago na nga si Bato Nagtatago na nga si Bato. Pero si Bongo, hindi. Hindi dapat na mawala dyan si Bongo. Napaka-importante yan kasi yan yung meeting ng minorya ng Senado bago yung budget, pagtalakay sa Senado ng budget sa plenaryo. Kaya ito, napaka-importante. Sa katunayan, pinost nila yan, ang sabi ng minorya, handang-handa na ang minorya sa debate tungkol sa budget ng Senado. Pero, napansin nyo, wala si Bongo, Hindi natin alam, baka may importanteng lakad lang. Pero malalaman natin yan sa mga susunod. Kaya lang, medyo may na dyan. Medyo may nag-post na dyan. Sabi ng iba, sabi ng iba, wala si Bongo. Hindi na makita, wala sa picture. Sumama na ba kay Bato sa pagtatago? Mayroon kasing latest na development
alam naman natin na nung isang araw, diniscuss ko na rin ito, naglabas ang ICC ng listahan ng mga co-perpetrators di umano ni Duterte, ni Digong. Ibig sabihin, ito yung mga posibleng ma-issuehan ng warrants of arrest. Itong 8 ito, 8 co-perpetrators. Hindi pinangalan, hindi natin malaman kung sino yung 8 kasi redacted. Ibig sabihin, may cover yung mga pangalan. Pero may pangalan yon. May pangalan yon. Kaya lang, hindi naman ni-reveal pa sa publiko. Ang sabi ko nang diniscuss ko yan, ang sigurado ko na dyan, si Bato. Kasi alangan namang mawala si Bato. Mawala na ang iba, si Bato sigurado na. Ngayon may ang tanong natin doon, kasama kaya doon si Sara at saka si Bongo? Malaki ang posibilidad. Kasi si Sara Duterte, ang pinag-uusapan kasi ditong kaso ay mula 2011 to 2019. So ang 2011 yan yung mga nangyari sa Davao. Pero si Bongo, ang problema kasi kay Bongo, nandun na si Ruy Nagarma sa The Hague, sa the Netherlands. Nandun na sa ICC. Nakasecure na si Ruy Nagarma. Dinala na doon ng mga ICC personnel. Kaya itong si Ruy Nagarma, ang tinuturo niyan si Bongo. Ay ngayon, kung lumabas yung 8 pangalan doon, redacted nga lang o may cover, kinubiran ang mga pangalan para hindi muna lumabas sa publiko. Eh mukhang sa tingin ko iniisip ni Bongo kasama siya doon. Please don't forget to subscribe to Jessie Ferris channel. Thank you viewers and have a good day. Kasama siya doon. Kaya mukhang ang tanong ngayon, nagtatago na rin ba si Bongo? Ha? Nagtatago na rin ba siya? O baka nag-usap lang sila ni Bato ng kanilang plano? Ha? Pero ang sigurado dyan, isang bagay ang sigurado dyan, hindi na pwedeng i-discount ni Bongo na wala yan, hindi siya dyan kasama. Kasi nga, mayroon ng listahan ng 8 eh. Mayroon ng listahan ng 8 na pangalan. Hindi lang pa nire-reveal kasi redacted. Kaya lang, kailangan rin magpasigurado ni Bongo dyan. Paano kung kasama nga siya doon? Paano kung sabay na lalabas ang arrest warrant nilang dalawa? Kaya mukhang alertado rin si Bongo. Alertado rin si Bongo dyan. At malamang nag-uusap sila ni Bato kung anong gagawin nila. Nung una kasi, hindi naman nababanggit si Bongo. So medyo relax. Yung sinabi yan ni Ombudsman Boying Rimulya na lumabas na ang arrest warrant ni Bato. Pero nito kasing latest, nung isang araw lang ito, ang lumabas, 8 co-perpetrators. 8 co-perpetrators ang linabas na ng ICC. Nilista na ng ICC. Kaya lang, redacted. Pero may 8 ng co-perpetrators na pinangalanan. Pinangalanan mismo talaga ng ICC yung 8 co-perpetrators. Na-discuss ko na ito nung nakaraang araw kung naalala natin. Yan yung 8 co-perpetrators. 8 co-perpetrators ni Duterte sa Dagwar nakalista sa pre-confirmation brief ng ICC. Ngayon, kung 8 yan na co-perpetrators, posible ka dyan. Naiisip siguro ni Bongo, malamang kasama rin ako dyan. Delikado. Delikado, kasama ako dyan. O ngayon, kung kasama siya dyan, kailangan niya magpasiguro. Ito yun, mga kabunyog. Ito yung pangalan ng 8. Ayan. Ayan, kita nyo? Letter A, B, C, D, E, F, G, H. Yan. Yan yung 8. Yan yung 8 co-perpetrators. So, lumabas siya nung isang araw lang. Anong pitsa ba yun? Ayan, December 1. 8 co-perpetrators ni Duterte sa Dagwar nakalista sa pre-confirmation brief ng ICC. December 1, 2025. So, after nga yan, wala na, hindi na nakita si Bongo.
Pero hindi natin alam, baka hindi naman nagtatago. Pero ano yan, hindi rin ano yan, hindi rin malayong posibleng mag-isip na rin ng pasiguro si Bongo. Kasi baka mabigla sila. Ay di ba yun nga yung nangyari kay Duterte? Masyado silang nagkumpiyansa, nagkampante. Ay pagdating nila Duterte galing sa Hong Kong, pagbaba sa airport, ready na yung mag-aaresto sa kanya. Si Bongo, ay si Bato, nagpasiguro na. Kaya hindi pa nga lumalabas yung arrest warrant, kwento-kwento pa lang ni Ombudsman Boying Rimulya, nagpago na. Si Bongo, iniisip niya, wala, hindi ako kasama. Kaya lang, nung lumabas yung 8 co-perpetrators, yung pinakita ko sa inyo, o baka naisip ni Bongo, paano kung kasama ako sa i-issuehan ng arrest warrant? Tapos kampante siya, kumpiyansa siya na hindi kasama. Kumpiyansa siya na hindi kasama. Paano kung biglang-bigla kasama pala siya? Kaya itong group picture ng Minoria nung isang araw na wala si Bongo, medyo nagki-create yan ng nagki-create ng nagtatago na rin ba si Bongo? Malalaman natin yan sa susunod na mga araw. Please don't forget to subscribe to Jessie Ferris channel. Thank you viewers and have a good day. Yan. Ito interview ito ni Christian Esguerra. Sabi niya, kapag lumabas na yung warrant of arrest, baka para kay Bato, probably andun ako sa tabi niya. O di ba kasi sabi natin ni Senator Bato, Trillanes, sumama ka pa. Ikaw magposa sa akin. Di ba? Pagbibigyan ko yung request niya na samahan ko siya habang pinoposasan siya, ayun pala. I will be there beside him. Bubulabugin ko lang siya. Ay, bubulagain ko lang siya siguro. I will make his day. Nakita niyo yung pattern? Yung mga tapang-tapangan kapag sila'y nasa poder, ganon. Pero kapag nako, bahag na yung buntot. Naku, dapat yun pa rin yung title ko. No, bahag ang buntot ni Senator Trillanes. Ay, according to Senator Trillanes, bahag ang buntot ni Senator Bato ayon kay Senator Trillanes. Pakinggan nga natin. Pera muna po, sir, ng video. Ilang minuto po? Sandali lang naman. Bilisan na lang natin. Kasi meron pa ako meron pa akong ibang video na report niya. Okay? Using that as a premise, bakit natatakot si Bato? Bakit siya nagtatago? Napapraning siya Napapraning siya, di ba? Nasa kanya yan, he's missing out on so many things dyan sa Senado, di ba? Baka naman wala talagang warrant. Kahit siguro magtanong-tanong siya sa mga taga-PNP. Baka wala pang warrant, di ba? Yan naman mahirap. Pag si Senator Trillanes yung salita, hindi mo alam kung may warrant o wala eh. Di ba? Ganun na lang, mag-file lang siya ng TRO o insist niya yung extradition instead of surrender. Mm-hmm. Yun. Pero yan po, kung sakaling nandiyan na talaga yung warrant, hindi ko tatanungin, no? Ito, Eduardo Hernandez, mali lang ang turo ni Lacson kay Bato na magtago dahil mista niya, pero pangit sa isang mamabatas ang magpaya ng ganon kahit biro. Yes po, I agree. Actually, napuna ko yun. Sana lang, wag na. Kasi, yung unang, di ba, sabi niya, joke lang. Pero kasi, nagpangalawa pa siya eh. Na doon parang hindi joke. Doon parang hindi joke. Kasi ang sabi ni Senator Lacson, sana makorek. Sana lang makorek. Kaya na, syempre, niya yun eh, kabaro. Actually, hindi naman yata sila magka-year eh. So, kung hindi sila magka-year, hindi sila magmista. Magka-schoolmate. Kabal-year. Yan. So, yun, di ba, mga ka-clear? So, pangit kasing pakinggan na yung mga tao na aarestuhin, itatago. Katulad doon nangyari kay Pastor Kibuloy. Na nahirapan pa, 16 days pa ang pinadaan at kung hindi pa nasukol, hindi isusuko. So, ganun ba yung gusto natin mangyari? Kailangan gumastos pa yung mga kapulisan natin para lang mahuli ang isang fugitive? Ba dapat hindi?
So, hindi magandang pakinggan na, sige, magtago ka. Obligasyon ng pulis na hanapin ka. No. Kung nandiyan ka na, huwag mo nang pahirapan. Diba? So, yun lang. Okay, tuloy tayo. Kung merong warrant. Gagawin ko siya hypothetical. Kung nandiyan na yung warrant physically, how do you see the arrest happening? Probably, andun ako sa tabi niya. Pagbibigyan ko yung request niya na, samahan ko siyang napupusasan siya. Probably, I will be there beside him. So, gano'n na lang yun. Bubulagain ko na lang siya siguro. But, I think, seriously, Tinbahay ka, Senator. Tinbahay ka. I will make his day. Di ba? I will make his day. I will make his day. Hindi kasi, parang out of character for him to face this. Parang ang tendency nila, nakita mo yung mga matatapang na mamamatay tao, di ba? Sila, o kita mo yung pattern, si Bantag, pasiga-siga, di ba? Mamamatay tao, pero may warrant, tago. Si Leonardo, ganun din. Notorious siya sa pagpapatay ng mga tao. Pagka warrant, tago. Ito rin, si So, hindi kasama ni Garma si Leonardo. Nagtatago siya. Based sa kanyang statement. Okay. Alam mo, ito nakikita ko kapag si Sara ang naging presidente, tingin ko lahat yan lalabas, no? No? Tingin ko lahat ito, kung may kaso man, acquitted to. Tingin ko lang. Kasi, ganun din nangyayari, di ba? Natandaan mo si Marvin Marcos? Yung nagplano para kay Mayor Espinosa? Acquitted lahat sila. nakita niyo yung pattern? Yung mga tapang-tapangan, pagka sila nasa poder, ganun. Pero pagka bahag na yung buntot. Agong. Diba? I just have to say it, no? Asting mang troll si Senator Trillanes, straight face, pero non-patrol, Kung ako si Bato, kakabahan ako, Ayun lang, di ba mga kakli? Anyway, meron siyang bagong news. So nakita natin, okay, tanggalin na. Thank you po, Sir Christian. Thank you. Pinakita lang natin, di ba, na kung nandiyan na yung warrant, ako, tingin ko naman, hindi naman niya gagawin yun, di ba? Ang uurot pa ba siya dyan? Hindi naman. Okay? So, mga clear, mukhang hindi lang si Senator Bato ang magiging target next year ng ICC. Ha? Meron siyang bagong info at pakinggan natin, mga clear, kung sino yung mga tao na maaari pang ma-issuehan ng warrant of arrest. Please don't forget to subscribe to Jessie Ferris channel. Thank you, viewers, and have a good day. Sonny Trillanes. Sen, magandang hapon po. Tony Enrica po ito. Hapon po sa inyo, Samang Tony at kay Miss Rita. Hi, Senator. Thank you po again. At tama-tama, meron po kayong pinost sa, oras ba yun? Kanina, 9 hours ago. 9 hours na, Oo, 9 sa hours. Facebook. Meron po kayong mga tinukay na mga pangalan, mga apelyido lamang, na makaraw ay susunod na nasangkot sa ICC. Sa inyo po bang panig, masasabi niyo po bang kumpirmado sigurado ang impormasyong natanggap niyo patungkol dito, Sentry? Let's just say na kumpiyansa po tayo dun sa bibigay ng impormasyon sa atin, na privy doon sa mga nangyayari tungkol sa mga kaso na yan. Opo. Sila rin naman yung mga pinagkukunan ko ng mga impormasyon na dati kong sinasabi na nasa katuparan na. Opo. Kaya I don't have any reason to doubt. question, to doubt yung niyan. And kung sila po ay susunod na nga po tiyak, mabilisan po ba ay this year or next year po mangyayari po ito? Next year pa po mangyayari yan. Pero kasi ang bilis na po ng pasok ng impormasyon kasi very aggressive yung mga investigador po ng ICC. Kasi tingin ko, mga kaklir, na-decision na yung jurisdiction, na-decision na rin yung interim release. Diba? Tingin ko mas yung facts na dito sa ICC mas nagiging solid. Kasi definitely itong mga taong ito na co-perpetrator, hindi naman yung kanilang issue. Jurisdiction. Diba? So after that, kumbaga nakalagpas na sa issue about jurisdiction, mukhang mas solid na. Kaya yung ibang mga co-perpetrators at tingin ko, yung ibang nag-witness pa dito, sino ba? Si Garma. So si Garma, definitely he knows si Karamat, Leonardo. O, di ba? Opo. Lalo na ngayon na yung
nung natapos na yung kaso kay Duterte, Mhm. na-devote na nila yung attention nila doon na sa mga iba pang mga significant players. Mhm. So ako naman, ang isang layunin natin kung ba't natin inilabas yan, Opo. kasi di ba nagkakaroon ng speculation, sino Aha. ba yung mga iba pang co-perpetrators. Yes. So, ito lang, siguro in a way na paglilinaw na ilan yan doon sa mga redacted names doon sa doon sa confirmation of charges. Sige, kung inyo pong papayagan, Senator, no? Ito pong mga apelyido na binanggit nyo sa inyong Facebook post ay ang mga sumusunod. Albayalde, Karamat, Mata, at Leonardo, pero may binanggit din po kayo na si Garma ay tinanggap na bilang testigo sa ICC kaya tanggal na siya sa kaso. So, Mga Chris, so in other words, tingin ko ang nagpalakas sa kaso, tingin ko lang ang nagpalakas sa kaso, mas nagpalakas sa kaso, ay yung statement ni Garma against them. Kasi parte si Garma ng tukhang. Parte si Garma ng pag-e-execute. Diba? Hindi niya nabanggit yung Bongo. Pero nabanggit yung Bongo si Attorney Conti. Diba? Sino pa kaya ang meron pa kaya susunod mga ka-clear? Meron pa kaya susunod sa mga pag-iimbestiga na umami ng parte ng tukhang? Hello po, Ma'am Let Reyes, na parte ng tukhang at pinabayaan, diba? Pinabayaan na magpatokhang-tokhang nang hindi man lang walang pagdidimanda. Napabayaan, pinabayaan nila. Yung mga head dyan. Nagmi-meeting pa ang mga generals. Mini-meeting pa niya yung mga generals. Diba? Dapat maimbestigahan din yun, I think. Kasi marami silang alam eh. Yung mga nagmi-meeting, ano bang tawag dun? Command conference. Diba? Command conference ang ginagawa nila. So, dapat hindi, dapat maimbestigahan din yung kung anong partisipasyon ang nangyari doon. Diba? Diba? Joy Canonizado? Hindi, may mga pag-amin sila Agent Kepweng. Diba? Pero ba't hindi nahinto? Hindi nahinto. Yan, ito nga, food governance with Tokhang. Sabi ni Cheryl Banyaga. Nandito pala si Ma'am Cheryl. Meron pala. Para magdemanda sa panahon ni Digong. Bukas bang ka na? Yun na. Yun lang, di ba? So, yun, malabas mga clear Albayalde. Nasaan na kaya si Albayalde? Karamat. Sino pa isa? Mata. Leonardo. mga apelyido lang naman po yung mga binanggit nyo, pero ito po ba ay masasabing tiyak na yung mga dating opisyal ng PNP? Yes. Yeah. Lahat po yan, mga retired or active members of the PNP. Ako naman, yan hindi naman automatic na may issuean sila ng warrant kaagad. Opo. In fact, May investigation. hindi naman sila yung pinakang principal ng mga players dito. Meron silang opportunity na patanggal dyan sa kaso na yan By turning witness, no? Parang si Garma. Oo. Kasi ganun ang ginawa ni Garma. Ano siya, co-principal siya. Kaso, nag-cooperate siya, edi tanggal na siya doon sa kaso. Ganun lang naman punta. Anong balita niyo pong huli doon kay Garma, Senator? Kasi di ho ba ang unang sinabi ay pinayagan siyang lumabas ng bansa para makipag-usap sa mga opisyal ng ICC sa Kuala Lumpur, pero sa ngayon, hindi na ho bumalik? Tama ho ba? Hindi naman ho talagang nababalik. Kasi yung mga testigo ho, nasa labas. Kung sa ICC, kailangan silang nasa labas. Kasi kung nandito si Garma, Delikado siya. kulong siya kasi may kaso siya Opo. Oo. Siya ay nasa labas, nasa kamay na siya ng mga ICC. Kaya nga natanggap na po siya. I see. Kung kagaya rin po nila Las Cañas, silang Matabato, nasa labas na po hindi sila na bumalik. ng bansa. Oo. Marami pa pong, hindi talaga sila babalik kasi kailangan nasa kustodiya sila. ICC. Saka delikado buhay nila dito, mga ka-clear. Diba? ICC. Opo, when we Para say, makapagtestigo sila. opo, Senator, when we say nasa kustodiya ng ICC, Nasa pangangalaga. oo, nasa pangangalaga na Nasa sila, they pangangalaga. surrender themselves na. Sa dahig din po ba ito? Not necessarily. Not necessarily, basta ang importante po ay sila, they Under have protection. control of their persons para Oo. pagka kailangan nilang humarap sa trial ay ready, available sila. So parang Saka hindi pwedeng sabihin kung yung whereabouts yung sila yung mga key witnesses na pwedeng magsalita, di ba? Laban na, kasi ang dami mga pulis na involved so hindi pwedeng sabihin kung saan yung
Diba? Kung saan sila nag-stay. Delikado yun, diliipot, di ba? Roman Sarap, yun. Sylvia Torres, mukhang kinakatakot ni Bato yung magbayad ng 150. Naku, ay, mga kakli, kasi ganito, mukhang hindi, sa nadinig ko sa sinabi ni BP Sara, mukhang hindi nila, kasi sabi niya, kausapin mo ako kasi may re-refer kaming lawyer, something to that effect, na mukhang hindi nila, ano yun? Hindi nila papasanin si Senator Bato. Kaya siguro, pero di ba mga ka-clear, meron naman na free counsel na ipoprovide ng ICC, may certain amount. Ang problema kasi mga ka-clear, kapag ikaw ay nag-avail ng pre-legal, titignan yung ari-arian mo. Kaya mo ba? O di mabubunyag yung ari-arian ni Senator Bato? Kapag nag-avail siya ng free legal. So, that's why hindi sila nag-avail ng free legal, no? Sila, BP Sara? Ayo po, Pamela Milanes Sui. Tomo, opo. Salamat po. Yun. O, sige, tuloy. Naka-safe house, witness protection, ganun po? Yan, para Okay, sige po. protection. Opo. So, ayan, yan kasi nagkaroon ng confusion dahil tumakas daw, hindi Si Garma, hindi tumakas. Oo, hindi tumakas si Garma. In Sa fact, halip. kaya nga siya lumabas mismo para maging testigo siya. Oo. Kasi di ba, merong kaso dito, binalik ng US dito, magpa-file ng asylum do, di ba na-deny yung asylum, binalik dito, tapos hindi, may kaso, tapos yun, nakalabas ulit, because magwi-witness. Sa ICC. Opo. Yung mga binigay po ninyo na pangalan sa Facebook, Senator, hindi po ba ito magiging parang preemptive move para for them to, hindi natin alam, magtago, umalis, o hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari? Parang yung isang senador, ganun ba? Na hindi na sumisipot? Pero hindi ko na masyadong ino-obvious yun. Hindi po ba ito presumptive act, sir, preemptive act, Senator? Hindi po preemptive yan. In fact, it's a way out for them. Kasi kung hindi na-announce yung pangalan, pag umabot yung investigasyon sa issuance ng warrant, bubulagain na lang sila ng warrant. Pero So, in other words, mga kaklir, ang lumalabas dito, para bang, if you know something, di ba, kayo ay nakukonsider naman na co-perpetrators. If you know something, at alam nyo naman na yung inyong trabaho, hindi naman kayo yung pinaka-principal. You're just parang doing what was commanded, no? Of you to do. So, you can still be a witness. Yun tingin ko. Kaya, para, huwag na kayo magtago. If you know something, diba, you can be a witness. Please don't forget to subscribe to Jessie Ferris channel. Thank you viewers and have a good day. Diba? Kasi iba naman yung principal katulad ni Senator Bato. ngayon na alam nila na co-perpetrator sila, meron pa silang ibang mga remedies, which is yung ginawa ni Garma. To cooperate. Diba? Oo. Co-cooperate. Yes. So, nasa sa kanila yan. Gusto mo bang magtago habang buhay, kagaya ni Bato? Or, mag-cooperate ka at maging malaya ka, kagaya ni Garma? At ito po yan, hindi lang yan. Yeah. Ang tanong dito kasi, tatanungin nila sa sarili nila, is this the right thing to do? Ito ba ay tamang gawin na mag-cooperate sa ICC? Yeah. Ay, sa akin, maliwanag ko ang sagot dyan. Oo, kasi ito na, alam naman nilang mali yung ginawa nilang Crimes Against Humanity, pagpapapatay ng mga mga suspected. Suspected lang yun, addicts. So, ito na yung kanilang redemption. Yes. So, gano'n lang naman yun, di ba? Itam nyo yung ginawa ko dito sa flood control scandal. Di ba yan sila? Henry Alcantara. Nagbabalik na ng mga assets. Nagnakaw sila, pero ngayon, sinasabi na nila yung nagko-cooperate sila, yan na yung panimula ng kanilang road to redemption. Yan din ito. Ganun din po ito para sa mga general na to. Kung sabihin nilang, inutusan lang kami, then sabihin nyo, bakit nyo kailangan pagpapakamartir para sa... So, tingin ko, kung magre-reach out sila kay Senator Trillanes, pwede makipag-cooperate sila kay Senator Trillanes para madala sila doon. Diba? Pero, itong mga taong to, feel ko talaga hinihintay nila hinihintay nila maging presidente si VP Sara Yun yung nakikita ko. Lalabas lang to pagka, maaliwalas na yung paligid nila. Diba? Kaya lang, hindi mapapanagot. Mga akli, ito nakikita ko. May mga kasalanan na ganito, nakaalyado nila, hindi mapapanagot. Diba?
na kahit alam mo meron ng kasalanan, hindi mapapanagot. Diba? At baka biglang acquitted si Pastor Kibuloy. Sana hindi naman naniniwala pa naman tayo sa hustisya, mga kapatid. Pero diba, Attorney Ate Claire, tama po kayo, hindi basta-basta bibigyan ng legal aid, depende sa kaso. Kung crimes against humanity at plunder, baka naman pwede na kay Vato at Bongo, si Rocky Humba. Pwede, hindi siya maniningil. When the coast is clear, diba? Maaliwalas na ang daraanan nila. Dahil meron na silang kakampi ang namumuno. So, yung mangyayari niyan. Di ba? Luis Ginilo. Ross Felix, dapat gawing crime against humanity ng ICC ang massive corruption para sa ICC. Wala sila kawala. Di ba? Tibo. Keep the great offensive. Kala naman nila mananalo si Pusit, mas malakas ang panalangin ng mga maliliit na tulad natin na wag tayong pabayaan ng Panginoon. Minsan di mo alam kung maniniwala ka sa survey, mga kli, kasi iba yung naging result ng survey no nakaraan. So just be vigilant, mga kli. Saka yung mga kababayan natin, sana naman mag-isip-isip kayo ng yung pumili naman kayo ng mga kapagpaangat ng buhay ng Pilipinas. Di ba? Ng mga Pilipino. Wag naman yung hindi man lang makapag-solve, hindi makapag-report man lang ng mga tamang resibo. Makikita nyo na talaga pag ito naging presidente, kung kani-kaninong resibo kukuha to . Okay, mga kli, isa na lang, mga kli, isa na lang tayo, ha? Tungkol doon sa maaaring mabingwit bago magpasko. Konting minuto lang tayo. Hindi masabi kasi para hindi siya matagal. Dapat ma-take up natin. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.